po mga kababayan, sir, this is John, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is July 20, inaangin na 2026 tayo ngayon ay papunta dito yan sa may ano to? Tampoy Street sa may Quirino, Project 2 ano na sa Quezon City, at dadalhin pa natin yan sa may Estancia Mall, sa may Merauco Avenue, Ortigas Center, Oranbo, Pasig po yan. Grabe traffic yan. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay po kung dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya manti po pag nakuha na po natin sila. With Land Bank DepEd po, other government agencies, yes, in Land Bank DepEd branch. with Land Bank DepEd, si DepEd lang naman po kasi ang aming government agency hawak. Okay. Yung 37 million, ilang years ka na sa... 34 years. So in your 34 years, was this the first time you had to deal with 37 million cash 3 times in a period of 3 quarters? In 100 meters, turn right at the traffic light. With the other government agency. With the DepEd? With the DepEd, no sir. Para ngayon lang po yung time na may encashment na ganun kalaki. So this is the first time for you to experience that kind of cash transaction? Yes, Your Honor. Okay. And not in the DepEd, you were also manager in other DepEd, in other land bank branches? Yes, sir. So in other land bank branches, when you were the manager, would you say the same, that walang ganyang kalaking mga transaksyon ang ibang mga government agencies involving cash? Meron naman po. Which government agencies would this be? Your Honor, baka may violation ako ng bank secrecy law if I mention po. Well, hindi siguro, pero hindi mo naman babanggitin yung amounts at yung bank account number, just the agency. And I'm not asking for specific amount, just which agencies may have transacted in huge amounts. I really Well, suffice it to say that what you're saying is, in your previous experience, it has happened, pero dito sa DepEd, it has never happened. In DepEd, Yes, sir. Land Bank. Okay, wala na po akong ibang tanong. Maraming salamat. Thank you, Senator Judge Kiko. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized for her interjections. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, sabi niyo nga unusual na makapag-withdraw ng 37.5 million pesos in cash sa isang araw at karaniwan ay 10 million pesos. So, halos isang kaapat lang ng halagang yon. Ano po yung naisip ninyo nung withdraw nila yung ganung halaga? Wala naman po. Sinabi po ba nila sa inyo kung para saan yung 37.5 million pesos in cash na yun? No, Your Honor. Hindi rin. Okay. Noong 2023, 112.5 million pesos po ang nirelease ng inyong branch sa Department of Education na pinamunuan noon ni Vice Presidente. At binanggit niyo po kanina, 2 bag each of those 3 times ang ginamit. Naalala niyo po ba kung gaano kalaki yung mga bag na yon? Hindi po. Parang 2 bags, pero I'm not sure. At bilang branch manager po, paano niyo sinigurado na aprobado ni Vice President Sara na secretary noon? Paano niyo sinigurado aprobado niya yung mga transaksyong iyon? Na ganung halaga
na-release po ang pondo ni BTR, mayroon po niyang advice and firmado po ng mga authorized signatories ng DepEd. So, dumaan sa DBM hanggang makarating po sa inyo yung mga cheque, ganung halaga, in cash, ini-encash na po, and then inilalabas sa branch nyo sa tigalawang bag. Pero nananatili yung impression nyo na unusual, yung ganyang kahalaking halaga na 37.5 million pesos at in cash, hindi po in checks. Unusual yung 37.5 po. So, nananatili para sa inyo, unusual yung halagang 37.5 million pesos dahil halos times 4 yung usual na sinabi yung 10 million pesos at most. Yes. Alright, salamat po, Madam Witness. Salamat po, Mr. Thank you, Presiding Honorable Officer. Tiveros. Senator Judge Marcos is recognized for interjection. Thereafter, Senator Judge Villanueva. Thereafter, the Senate President. And thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo. You may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes. Yes, just clarifying po, Ms. Camposano. You mentioned doon sa House Blue Ribbon, tinitignan ko nga yung transcript, at kanina, nabanggit ninyo na unusual for government agencies, including yung DepEd, na mag-withdraw ng malalaking halagang katulad nito. Pero doon sa Blue Ribbon, sinabi po ninyo na not only private clients, but government clients go to your branch. So pinaliwanag po ninyo, tama ako? Tapos, nag-testify rin kayo nung tinanong kayo ni Congresswoman Darin, is this a regular occurrence? Ang sabi po ninyo, yes, ma'am. So, ibig sabihin, hindi siya unusual, regular occurrence. Alin po ba? Kasi later on, sinabi din ninyo na basa ko lang sa transcript, not DepEd only, but with all of our clients. Anong tinutukoy po ninyo doon? Kasi nakakalito kung unusual ba ito o regular, katulad na nabanggit ninyo sa House. With due respect, Your Honor, may I be recognized? What is the pleasure of the Honorable Chair? Your Honor, we would just like to request for the DSN so that our witness will be confronted with the DSN that is being mentioned by the Honorable Ivy If Marcos. she remembers, by the way, Senator Judge Marcos, it's the House Good Government Committee, Yes, not the Blue Ribbon Committee. this is the Good Government Committee of the House. I believe it was in November of 2024, similar to what was mentioned earlier with Ms. Constantino. In her case, I have the hard copy, page 122, on November 26 of 2024. I only have the soft copy of this one. I'm happy to show it, but yun nga, malagay ko November din to eh, magkakasabay yung land bank nun eh. If the witness knows and recalls, she may answer. Naalala po ba ninyo yung pagtanong ni Congresswoman Garin tungkol dito na is this a regular occurrence? At yung biglaan ninyong sagot, yes, ma'am. Kung yan po yung sinasabing normal, usual lamang po ang pag-withdraw ng malalaking amount sa branch. Yes, ang verbatim po, and is this a regular occurrence, ma'am? Ito ba ay pangkaraniwan na pangyayari itong 37.5 o iyong malalaking amount na ine-encash? Ang sagot ni Ms. Camposano sa House, Good Government, yes, ma'am. So, ang sabi ni Representative Garin, so pangkaraniwan pala ito. Ayun. Yes, Your Honor. Nais ninyo ang paliwanag po? Kasi iba ito kesa sa sinabi ninyo kanina. Ang sinasabi ko po nung sa House ay ang malalaking withdrawal po ay usual lang. Hindi siya unusual sa branch. May both private and government. Nagwi-withdraw po siya. May mga malaki pong withdrawal. So may malalaki talagang withdrawal na nagiging regular occurrence at paminsan-minsan, whether private or public, yan ang ginagawa sa branch po ninyo. Kaya nga lang, hihingi kayo ng cash allotment kasi hindi naman kayo nagtatago ng ganun Yes, sa Your Honor. branch. Tama po. So regular po, not unusual. Tama po ba? Not usual. Unusual siya sa Department of Education dahil
During my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education. Yes, okay. Pero nangyayari po. Maraming salamat, yun lang po. Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes. Thank you, Mr. President. Madam Witness, how long have you been the Land Bank DepEd branch manager? Land Bank DepEd Manager, sir. Nandun po ako ng May 2022 and hanggang September 2024. So mga 2 years or less. Tinanong ko po yan dahil ang kaibahan niyo po doon sa isang bank manager, kayo, yung land bank po ng DepEd ay nandun po mismo sa compound ng DepEd. Is that correct? Yes, sir. Kanina po binanggit yung unusual at ano yung usual. Ang sinasabi niyo po bang unusual lamang ay yung DepEd ang nag-withdraw ng cash na ganitong kalaki. Ngunit sa ibang departamento, nakakapag-withdraw sila ng malalaking salapi, kagaya po ng binanggit nyo kanina. Yes, sir. Ano? Ito po kaya ay dahil ang DepEd nitong mga taon na binanggit ay nagkaroon ng confidential funds. Is that a correct statement? Hindi ko po alam. Hindi niyo po alam. Tama po, dahil hindi niyo naman inaalam kung saan po ito. No? Ang trabaho niyo lang po ay, nabanggit niyo nga ho kanina, ang DBM ang nagpo-provide ng funding at ang ahensya naman ang nag-authorize ng disbursement. Ang trabaho niyo lang po talaga ay to verify and pay the corresponding instrument. Yes, sir. At yun po yung inyong ginawa. Opo. At tingin niyo po walang pagkakamali kayong ginawa, lahat po ay legitimate, lahat po ay proper. Yes, sir. Comparing po doon sa previous administration, bago po nagkaroon ng confidential funds, wala pong ganitong kalaki na withdraw ang Department of Education. Is that correct? During my time, wala po. Kaya po nabanggit nyo na unusual. Yes. Dito po sa payee naman no, ng this, individual officer as payee, masasabi niyo po ba na usual practice for checks of this nature to be made payable to a designated special disbursing officer who would personally receive the cash? Nagbabago lamang po yung designated officer while the process remains generally the same. Binabayaran po namin kung sino yung payee po ng cheque. Which is a usual matter na nagpapalit. Hindi ko po ano kung nagpapalit-palit sila. Basta't ang ano po namin is kung sino yung payee ng cheque, yun po ang babayaran natin. Kaya nga po, at kung magpalit man ng pangalan, kung sino yung nakasulat. Last question, when there's a change in the Department of Education Administration or in its authorized officers, yung land bank po ba require updated authorization, specimen signatures, designated contacts and other verification bago nyo po i-process yung transaction? Pagka po nagpalit ang mga authorized signatories po ng isang department, isang agency, humihingi po kami ng mga specimen signatures and letter na sila po ang mga authorized nating signatories. At itong requirements nito na-comply bago nyo po ni-release yung Yes. Maraming salamat, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Villanueva. Our distinguished Senate President, Senator Gatchalian. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon na Ms. Camposano. Just some follow-up questions lang. Ano po yung mga typical transactions ng DepEd sa inyong branch? Mga encashment po. Anong klaseng mga encashments? Mga encashment po ng usually mga overtimes or whatever po ng mga tao. So, mga payroll related. Yes, sir. Yung payroll related ba, cash ang ini-encash nila? Yes, sir. Gaano kalaki yun typically?
straight at the first intersection. Ang DepEd po kasi ay may payroll arrangement sa amin. So, kinikredit, nagpapadala lang po silang advice para ma-credit po yung payroll ng mga tao. Pero hindi sa cash na withdraw. No, sir. So other than payroll, may iba pang mga ano pa yung mga ibang transactions ng DepEd sa inyong branch? Usually kasi, sir, yung mga ini-encash nyo is yung mga overtime pay, yung mga mga TOS, mga contractual. Cash yun. Ini-cash yun. So ang binibigay nyo sa kanila cash. Yes, sir. Typically, magkano yun? In a month, sa average. So ito for overtime ng mga empleyado. Tapos cash ang pinapa-encash sa inyo yung check. Tama? Yes, Your Honor. Typically, magkano yun? Then turn left onto That J agency Street. happens to be the VP. Or kung ay VP, mag-designate siya ng tao na maging STO niya at meron siyang dokumento pipirma para ini-endorse yung STO na yun. Happens to be Paharda, and you said wala. So sinabi ni Paharda, hello, ako si Paharda, akong designated na STO ng DepEd, and agad-agad pininiwalaan niyo. In 80 meters, turn Yun yung the left first onto encashment J Street. na-mention po ni Ma'am Sonia na In 40 mag-i-encash meters, turn si left. Mr. Paharda. Pero parang hindi naman niya na-mention na SDO. No ma'am, ang ibig sabihin dapat someone should have endorsed Paharda as the STO for the DepEd. Sabi mo wala. So pumunta lang si Paharda doon, presenta yung sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige. Yes, So hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng COSER doon. wala pong na-present sa amin, sir. Wala. Okay, so paano niyo malaman kung si Paharda talagang authorized na mag-withdraw, In 200 magpag-transact meters, ng turn right. Then in 70 meters, pakimpak turn sa left. laki sa land ng DepEd? As payee of the check, in-honor na po namin yun. As pay of the check. So sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Paharda pupunta yan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before, 2 days before? Si Miss Sonia De Leon po. Sino po si Sonia De Leon? Siya po ang head ng cash division ng DepEd. Okay, siya yung kilala niyong cash division ng DepEd. Pero you know what? In 80 meters, Tataka pa rin turn ako right. na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Paharda ang designated SDO coming from the head of that agency. Nagkarmado. Wala. Wala, sir. Thank you, Madam. Your Honor. Thank you, Senator Judge Rafi. Actually, the chair would like to make a brief interjection. The payee of the check is Paharda. Correct, ma'am? Yes, sir. So kung kanino nakapangalan yung check, doon niya ibibigay. Yes. Yung cash, papapalit yung check. Kung SDO man siya o hindi. Pero sa ayon sa COA Circular, SDO lamang ang pwedeng pangalanan ng mga ganyan check. Hindi niyo na po alam yung bagay na yun. Nag-ano lang po kami sa payee ng cheques. Kung kaninong pangalan nakalagay doon, yun po ang sinusunod niya. Yes, Representative Chua. Yes, Your Honor, thank you, Your Honor. Your Honor, the witness has no knowledge as to the situation of Mr. Paharda and as to the purpose of the fund, Your Honor. As to being SDO, yes. I'm As another witness for that. yes, we are going to present another witness for that, Your Honor. Thank you, Your Honor. Duly noted. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Yes, before my line of questioning, gusto ko lang pong klaruhin din po ma'am. Alam niyo po ba na para sa confidential funds yung pondong yan? Hindi po, di ba? And you're not required to ask. Yes. Hindi rin kayo kayo nagtatanong talaga. Yes. Okay. Pinag-uusapan mo kasi yung covered, suspicious, pati yung salitang unusual. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang bank manager, ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction? Ang covered transaction po is automatic po yung inire-report sa AMLC. May system po ang Land Bank na ang mga transactions ng bangko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroon kaming nakita, malaking amount, maliit, basta parang doubtful yung transactions.
kailangan po namin i-report as SPR. Okay, so Transaction. yung covered transaction po, tama po ba na walang human intervention ito? Sa sistema lang po ito? The SPR? Sa covered transaction, Covered transaction, may wala human po. intervention po ba ito? Wala pong human intervention. System po yan. Ano po ito? Papasok o palabas o encashment o basta kahit anong above 500,000? Yes, sir. Kahit na ano po above, in excess of 500, naka-report po siya. Okay, so we can safely assume that this transaction was covered. Well, you don't want to deduce that, no? Ayaw niyo pong sabihin. Yes. Yung suspicious, sino po ang nagde-determine na suspicious ang isang transaction? Who determines that? Sa amin po, sa branch, pagka po may napansin kami, ako po ang nagre-report niyan din. Kayo po, wala hong ibang pwedeng mag-report or ang branch manager lang po yung pwedeng mag-report? Ako kasi yung body nagre-report, ako yung nagsasign ng report. Okay, so ito po, tinanong ko rin po ito kanina dun sa manager ng Land Bank, pero nais ko lang po marinig din po sa inyo. Nagkaroon po ba ng suspicious reporting ng transaksyong ito sa AMLA? Hindi po kami pwedeng mag-divulge ng any information regarding sa reporting po ng SPR, sir. And nasa batas naman po yan na hindi ko kayo pwedeng mag-divulge. Yes. Yung sinabi niyo po kanina ang unusual, iba po yun sa suspicious? Iba po. Okay, can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual sa suspicious sa inyong pong perspektiba? Unusual meaning, kakaiba lang yung transaction, pero not necessarily suspicious. Okay. Yung suspicious po, tama po ba may eksaktong definition yan sa mga batas natin? Yung unusual po ay inyo lang pong pakiwarin? Yes, sir. Okay. And kayo po bilang branch manager, ayaw niyo pong sabihin kung ni-report niyo po ito, pero sa inyo pong karanasan, lahat pong nakikita niyong hindi pang karaniwan, ni-report niyo po ba sa AMLA? Not particularly this case, but in general? Hindi naman po. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay nire-report namin as suspicious. Alright, maraming salamat, Mr. Chair. Senator Judge Ejercito is recognized for his interjections. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Presiding Judge. Just clarification. Kanina po nakikinig po ako, no? Ang nabanggit nyo, sabi nyo, dahil beses sabi nyo, unusual po yung 37.5. Madalas, ang transaction sa inyo pong branch ay nag-average yan 10 to 20 million. Tama ho ba? Aking pagkakarinig. Opo, mga 10 million. So sa isang karaniwang araw, ano po yung sa ilang pong experience, ano daw po yung pinakamalaking halaga ng cash na inyo pong nailabas sa inyong sangay para po sa isang, in this case, ito pong ahensya na ang DepEd po? Ano po yung pinakamalaking amount? Ito na po ba yung pinakamalaki? Dahil sabi nyo kanina ay unusual. Pinakamalaki pong amount na nailabas nga po ay yung na-encash issue, 37.5. So ito yung nagsimula nung kailan po ito nagsimula yung ganitong withdrawals? Ganitong kalaking amount? Anong pong February, sir? Ito na lang po, last question, Mr. Presiding Officer. Nangyayari po ba itong ganitong kalaking amount, ganito kalaking halaga na withdrawal sa ngayon? Ay, during my time, wala na po yung, yun lang pong tatlong yun. Yung tatlo lang. Well, hindi na po nasundan. Wala na po. That's all. Thank you. Thank you, Senator Judge Ejercito. If there are no other Senator Judges who wishes to make interventions, Chair would like to make a few. Ms. Camposano, ma'am, tama po bang translation ito? Unusual sa Tagalog, kakaiba. Ang Yes, Your Honor. suspicious, tama po ba, kaduda-duda? Yes, Your Honor. Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report. Yes, Your Honor. Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual hindi kailangan i-report, pero yung suspicious, kailangan i-report. Sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious to, sinasabi ko lang yun yung sinasabi ng batas. Yes, sir. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report as SPR sa AMLC
And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman po suspicious doon sa transaction, hindi po siya kailangang i-report. Isa na lang po katanungan, curious lang po ako. Sabi niyo po para pangalagaan ang kaligtasan ng inyong empleyado, hindi pwedeng iatid ng sino mang empleyado ng bangko yung pinagbigyan ng pera, gaano man kalito, gaano kalaki, dahil kapag hawak niya na yon, kanya na yon. Tama po ba? Opo. Ibig sabihin po ba nun, pag na-withdraw na yung pera at hawak doon ng depositor yung pera, pag may lang hold up ng bangko, matapos na mahawakan yung pera, saan na ho yung mawawalan, di na kayo? Ganun po ba yan? Hindi. Sa praktika lang usapan. Gayon din, paglabas niya ng bangko nyo, na hold up siya doon, hawak niya na eh. Wala na kayong pakialam, di ba? Kaya kayo may polisiya yung gano'n na bawal magatid. Dahil nga, pag hawak na niya, kanya na yon. Opo. Kanya na yon, pananagutan niya na yon, wala na kayong pakialam. Ano man ang mangyari doon? Yes, Your Honor. Mawala man yon, nakawin man yon, hold upin man yon, labas na kayo doon. Yes, Your Honor. That will be all. Ms. Camposano, are there any other interjections or interventions by any of the senator judges? One quick question. The Senate President is recognized. One quick question, Mr. Presiding Officer. Ms. Camposano, nasabi niyo kanina unusual. Pero may nasabi rin kayo kanina in your past experience na may government organization na naglabas ng pera ganang kalaki rin. Bakit unusual po sa DepEd? Pero hindi unusual dun sa government Continue for 300 organization na then yun. turn right onto Justice Service Redis San Diego Usually Avenue. kasi pa yung mga ibang agencies po, para In 200 normal meters, na, turn normal right na onto from Justice Service ano na Redis San naglalabas Diego sila Avenue. ng ganoon. Ito po kasi sa DepEd, kaya ko po nasabing unusual is ito lang pong tatlong to ang nangyari. In other words, dun sa ibang government agencies, madalas sila ganito kalaking amount na lumalabas. Regular yun. Opo. Sa DepEd, hindi regular. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. In President. 80 meters, turn right. Senator Judge Lacson is recognized for his intervention. You may proceed, sir, when you're ready. Order, thank you Mr. Presiding Officer. Order clarification lang. Binabasa ko po yung Anti-Money Laundering Act. Wala naman po kaduda-duda nun eh. Either covered or suspicious. Pag covered, may threshold. Maski hindi suspicious, kailangan report. Kung above the threshold amount, which is 500. Wala po sa batas yung kaduda-duda eh. Either it's suspicious or Continue for covered. 400 meters, then turn left onto 8th Avenue. Ang ano kasi yun, sir, pagka ang covered transaction, automatic pong naka-report siya Yeah. as covered transaction Above the threshold. in excess of 500,000. So, as suspicious transaction po, parang nagkaroon po tayo ng doubt, di ba? And then, iniimbestigahan po natin at yung pong sa investigasyon natin ay hindi siya pumasa. Suspicious pa rin po siya. So that's when kami magre-report as suspicious transaction. Pero there's no such thing in the law na doubtful or kaduda-duda. Unusual. It's just covered or suspicious. Suspicious. So, parang nagduda ka and Walang middle layer, ibig sabihin. Yes. Pag above the threshold, tapos covered institution, like casinos, real estate, automatic i-report yun kasi covered institution. Yes. Ngayon, ordinary depositor, pumunta sa bangko, nag-deposit o nag-withdraw ng more than 500, that's above the threshold, it becomes a covered transaction. Yes. So wala akong kaduda-duda. Suspicious. Suspicious lang. Wala yung middle. It's either you categorize it into covered or suspicious. Huwag na ho tayo mag-usap ng kaduda-duda or unusual pala, sorry. Huwag na natin pag-usapan yung unusual. Either kaduda-duda lang or covered. Yes. Oh, thank you. Senator Judge Villanueva for his second round. No, Mr. President, just a short interjection. I was looking at the BSP circular
number 1215. And in this circular of the Bangko Sentral ng Pilipinas, it says here, a transaction is considered unusual when it shows patterns that are inconsistent with the account owner's usual behavior, is not commensurate with the known business or financial capacity of the account owner, or deviates from the account owner's profile. So, naiintindihan niyo po ito when you say unusual, di po ba? Pumapasok po dito sa BSP circular. Again, sir? Whenever you said that this is unusual, pumapasok po o dito sa kategoryang ito pumapasok ng BSP Circular 1215, yung binabanggit po ninyo, na ang transaksyon ay considered unusual kung ito po ay nagpapakita ng patterns that are inconsistent with the account owner's usual behavior. So kaya po siya unusual, sir? Yun nga po, kaya tinatanong ko po kayo, whenever you say this, na it's unusual, dahil pumapasok po siya sa kategoryang ito. Yes, sir. Salamat po, Pinopo. Senator Judge Lacson is recognized. Medyo na-confuse lang ako kanina. I did not mean kaduda-duda, but yung unusual na sinasabi kong wala. Yes. Thank you. Kasi yung paduda-duda na misto ko as unusual. Ako na po yung nag-translate nun. Suspicious equals kaduda-duda, unusual ay iba. Senator Judge Lauren Legarde is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready in your 2 minutes. Just very briefly, thank you, Mr. Presiding Officer. After hearing all the words unusual, suspicious, illegal, but I just wanted to understand, Ma'am Camposano, matapos po maging subject ng congressional inquiry ang mga transaction na ito, nagsagawa ba ho ang Land Bank ng anumang internal review kung paano hinanda, na-authorize, or na-release ang cash? Internal review po Yes. ng Land Bank? Yes, because you used words unusual, suspicious, all of that. I just wanted to know, pagkatapos po nangyari yun, was there any internal review? I just wanted to understand that. After ng Congress hearing, Your Honor? Yes, because doon po namin unang nabatid yung inyong mga statements. Yes. Hindi ko na po masagot yun, Your Honor, because I was with Land Bank DOTR na po nung time na yon. So kung ano man po yung nangyari with DepEd branch at the time, after the congressional hearing, hindi ko po alam na. Oh, so after the hearings, when you made these manifestations, hindi po kayo pamilyar kung nagkaroon po ng pagbabago, ng review, i-assess yung proseso dahil po sa inyong mga kaalaman. Yes, Your Lilipat na po kayo. No. I was with Land Bank DOTR na during the congressional hearing. Yes. And so you are not called for any review based on your revelations. So wala po. Okay. So, I had many questions. I was supposed to ask you, anong saklaw ng review, ano ang security arrangements, documentation, reporting requirements, but if you're not familiar with the review, so you will not be able to answer. So, do we assume then that the process is still the same? Kung walang binago po, ibig ko bang sabihin na Land Bank considered the existing process sufficient and that the same transaction could still be handled in substantially the same manner today? Gusto ko po lang maintindihan kung unusual, usually kakausapin dapat yan o a-assess ang proseso, but if it was not, how is the process today? Paano po nagbago kung meron man? Kung sa ngayon po, ang nagbago po ang proseso niyan dahil meron na pong tayong BSP guidelines na ang amount ng punang cash na mailalabas is up to 1 million. And then, pagka more than 1 million, ay kailangan na po ng necessary approval. Yes, I'm talking about the changes, evaluation, assessment after the congressional inquiry.
Are you referring to a BSP guideline that was given after the congressional inquiry? I know, ma'am. Yes, that's what I'm referring to. From the time, ma'am, that you gave those statements, and if you found it unusual, and up to now, I wanted to know whether there was any internal, yes, I take note of that, internal assessments to review so that there could be changes for security arrangements. If none, and it's not familiar with you, I leave it at that. Except that normally in life, when something is unusual, which is not necessarily suspicious, which is not necessarily illegal, but you assess and you make changes to improve the process. But you're saying you are not familiar with any such investigations or assessment or review. Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Senator Judge Padilla first. Apologies, Senator Alan. Senator Judge Padilla for his interjections. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat po. Isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Di po ba? Yes. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahina-hinala. Opo, sir. Wala po kayong nakitang kahina-hinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Eh, nakita. Okay, maraming salamat po. Sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaraniwan po ba ang confidential fund? Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay sa Pangkaraniwan po ba siya? In 100 meters, Binibigay po. turn left at the Depende traffic po sa light. mga government agency at saka So, hindi po siya pangkaraniwan kasi depende. Tama po. Salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Alan Cayetano is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I think most senators already clarified, but just a little bit more. Magandang hapon, Madam Witness. Afternoon, sir. So, are you familiar with confidential or intelligence or discretionary funds? No, sir. Yeah. So, yung usual or unusual, depende kung saan ka naka-assign. Kasi for example, kung sa Malacanang ka naka-assign, and parating may intelligence funds ang Malacanang, and whether, I don't know how much they usually withdraw, whether it's 25, 50, 100. So if they always do it, then it's usual, right? Yes. If they don't, if it's just a one-time that year, or unusual, bakit suddenly, right? So whether it's you or the previous witness, ang tinatanong lang namin kung usual sa branch niyo. Di ba in your case kasi you've been assigned to different branches handling different agencies, but not all agencies have confidential funds. So yung pag tinanong sa usual, you're just being honest kung again, if it's usual or not usual or unusual, right? Yes, Or sir. put it another way, di ba? If you're a kind of person that you love everyone, then I'm first time ko pumunta sa branch mo, I love Alan, then it's usual. Di ba? Sabi nga ni Tom Jones it's not unusual to be loved by you. Di ba? Kung yun yung usual. If you're the type of person naman that you don't like anyone, then suddenly I go to your branch, sasabihin naman ng mga tao doon, ma'am, medyo unusual, ba't mo nagustuhan siya, di ba? So I think yun din yung isang pinaklarify ni Senator Tulfo, ni Senator Lacson, etc. na iba yung suspicious and covered kasi may legal implications yon. Yung usual, unusual, we're just trying to get to the truth of what's happening here. So the other point what I want to make is that siguro sa prosecution ko na ito itanong dahil we're all legislators here, Honorable Chua, no? Is it usual for DepEd to have confidential funds? Your Honor, I believe that this is the first time that Yes. that received confidential. Yes, in fact, here in the Senate, in caucus, ako lang halos ang nag-object. I think dalawa lang kami o tatlo. Ang sinabi ko nun sa chairman namin of Committee in Finance, if the Vice President needs that amount, let's put it all in OVP. Continue on the EDSA Same amount na towards Bobby nire-request Soprano niya for 1 kasi kilometer.
at least dun usually naman talaga meron kasi nga, or pwede, kasi ano siya Vice President siya And then kung siya ay nasa Security Council or kung siya ay nasa any law enforcement, ang argument to nun, if you put it in DepEd, paano pag napalitan yung secretary, will we continue it, etc. So anyway, I just agree with the other senators here that as we go along, let's help the public understand the difference between covered, suspicious, and usual, unusual, para lang walang conclusions that are made that are prejudicial to either the prosecution or the defense. Thank you. Thank you. Thank you, Senator Judge Cayetano. There being no other Senator judges who wish to make interjections, Ms. Camposano, you are excused, ma'am. Thank you very much for your time and your cooperation. Salamat po sa inyong pakikilahok sa pagdinig na ito ng impeachment court. You are excused, ma'am. On the part of the prosecution, may I know who are your witnesses for next week's trial? Your Honor, The prosecutor is recognized. Your Honor, and in response to your question, we are requesting for the issuance of subpoena Ines Secum and subpoena ad testificandum for the following witnesses. 1. Roderick C. Wamil, former State Auditor of COA ICFAO. Address is Commission on Audit, Central Office Compound, Commonwealth Avenue, Quezon City. 2. Ms. Silene May L. Del Campo, present State Auditor of COA ICFAO with same address. 3. Ms. Marivic Pareja, Director of House of Representative Legislative Information Resources Management Department, Batasang Pambansa Complex, Batasan Hills, Quezon City. Your Honor, these 3 witnesses are intended to be presented on August 3, August 4, and August 5 trial schedule. In that order, Yes, Your Honor. Honorable Luistro. So first Roderick, next Silene, and third would be Marivic. That's correct, Your Honor. The clerk of court is directed to issue the corresponding subpoena ad testificandum, subpoena ducis tecum to the aforementioned witnesses at the aforestated addresses of the witnesses mentioned by the lead prosecutor. So ordered. Chair would like to dispose of one other administrative matter. Last July 15, the Honorable Aquino asked a question before this court regarding the procedure. If after each article we will hear both the prosecution and the defense, and the presiding officer responded in the negative, citing as basis the precedent in the Corona impeachment trial, the only trial that actually went through the whole course, wherein the prosecution finished presentation of their evidence with respect to all of the articles of impeachment that they did not withdraw. Thereafter, the defense presented their evidence with respect to the articles of impeachment that were not withdrawn by the prosecution. Sometime last week, the presiding officer, based on some of the suggestions by some of the senator judges, called for a sidebar with the lead prosecutor and the lead counsel for respondent to throw a question at them if they're open to changing the procedure to the one suggested in open court by Senator Bam Aquino. However, subject to one condition, that both parties should be agreeable, that both parties should agree. We are in receipt of a manifestation. Actually, just a reminder to the counsel, to the panel for prosecutors, you filed a manifestation, not a manifestation. The manifestation dated 7/27, and the response of the respondents dated 7/28, wherein it is clear based on your written manifestations that there is no agreement between the two parties. Therefore, we shall proceed as originally ruled by the chair from the inquiry of Senator Bam Aquino. We shall finish with the presentation of the evidence in chief of the prosecutors for all the articles of impeachment that they will not withdraw. I'm saying that only because of the Corona impeachment experience we had, wherein some articles were withdrawn by the prosecution. Thereafter, we will hear the evidence in chief of the respondent for all the articles that remain, or all the articles
that evidence will be presented by the prosecution. So ordered. If there are no other matters, Senator Judge Zubiri is recognized. Mr. President, Mr. Presiding Officer, there is just a request from most of our colleagues here that if we can adjust our schedule in the mornings, do 10:30 in the morning till 3:30 in the afternoon. Because the minority leader who comes from Bikutan, inaabutan po siya ng traffic pag maaga. Ganon din ang haba ng biyahe niya. So, baka pwede naman ma-adjust natin ng 10:30 ng umaga and then 3:30 ng hapon tayo. Matapos at 4 o'clock tayo mag-session. Ang Philippine Standard Time ay 1:44 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex! Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DCMF special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMF. Ang Linda at Rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming at sa maaga ng natapos. At sinastiguhan ng dalawang naging branch managers ng Lambang ng encampment ng mga bilyong-bilyong pisong halaga ng cheque mula sa OBP at DepEd. Ang funding mula yan sa National Treasury at dun sa dalawang dating branch managers, pareho din ang hindi alam kung para saan yung pera at kung saan gagamitin at kung dun ay tinuturing na confidential fund. So dito po ay hindi naman nangalan ng provision yung presentasyon yung sa dalawang naging branch managers ng bangko at hindi rin nila dispute yung existence ng mga cheque na ipinaresenta dito. Yung po kaya sa certificate copy ng mga cheque na ipinaresenta dito sa insistent trial. So, sabihin, tumanggap ng prosecution na totoo, meron silang cheque at meron silang attachment. Ngayon, hindi pa po nakaklasify yung mga nagtax na pera bilang confidential funds. Maaaring sa mga susunod na araw yan, patututangin ng panig ng prosecution. So, ang remark ang nagtasify po, Violeta Constantino, dating branch manager ng Lagdam sa Sur Boulevard, at kung saan daw gumawa ng account sa OBP noong September 2022, at ang isa po mag-testify ay Sinanita Campusano, dating Lagdam General Manager, at pareho sila nagsabi na ang investment ng mga cheque dahil sa halaga at sa pagkuha ng cash na first time nilang nakita na ganun kalaki. Kay Constantino, dating branch manager ng Lagdam sa Boulevard, at sa account sa OBP noong September 2022, ang sabi sa OBP ng mga cheque na may 125 million pesos bawat isa. Yung mga cheque, ang kabuang halaga, kalahati ito o 500 million pesos. Yung mga cheque ang taas ng December 20, 2022, February 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023, at nag-encash na KOSA sa IOBC Special Disbursing Officer. Sabi niya ng mga nakasama, si Aposta, sa pag-encash ng mga cheque, na natataan yung ilan, at yung peso, natawag ng mga pagkakas na pangkay mula sa OBC. One of the days, bago isang kapag-palit ng cheque, para magsabihin ng mga pagpunta na doon yung bubuhay ng cash. So, sabi niya, nakikita din sa investment, pero ang pagpili niya, unusual. First time na niya naranasan na may gano'n sa tapos withdrawal. Pero, siguro niya naging regular dahil ginawa ng sa time. Yung una, nagtakas siya kung saan gagamitin, pero hindi naman dahil siya nagtanong. Hindi na naman sila kung tanongin ng mga senador dito kung sinareport ngayon bilang suspicious transaction sa ABLAC dahil sabi dito si Constantino bawal siyang mag-report kung nag-report sila sa ABLAC o hindi. O bagaman, sabi niya, hindi naman pwede ito, sana maamin sa may kano nagsabi na hindi po siya unusual, ay illegal na o whatever. Tutulad ni Constantino, sa Camposano, sabi niya, unusual yung investment ng DepEd yung panahon niya. First time na malaki for a government agency. Kasi ang invest nung panahon niya, tatlong cheques mula sa Lagdam na nag-invest
At once pakalap, Catholic President ng DepEd, tatlong cheque na 37.5 million pesos ang halaga bawat isa. Iningkas sa isa February 2023 at isa pa April 19, 2023 at ang isa July 11, 2023. Unusual daw yung encashment na ganun kahalaga o ganun kalaking halaga. Ang pinakamataas daw na kanyang experience sa transaction ay nasa 10 million pesos. Ibig sabihin pag-encash ng cheque. Sabi sa pagkatanong po ni Senate President Excellent kanina, sabi ni Campuzano sa past transactions ng DepEd, yung experience niya, yung payroll related ay 100,000, 200,000 pesos kada buwan. At dito naninig natin, sinangtaw naman ni Senator Ping Lacson na sa OEP, binagit ko sa inyo kanina, 4 na beses na nasa-encash ng cheque with 125 million pesos each. Mas pinuna ni Lacson na quarterly yung puno ng pera. So dapat na may confident business sa handling ng confidential funds, confidential funds. Dahil ang karanasan niya bilang dating police official, limited ang purpose ng confidential funds. Ibig sabihin, kukuha ng ganung pera kung may intelligence or confidential operation. Pero yung nakita niyo sa OBP, parang regular or nakakita ng pera. Lalo daw, para ma-educate sila, mayroong competent business na iyaharap ng Congress. Sabi naman po ni Congressman Chua, na sa panel, meron silang ihaharap na testigo, pero confidential pa. Sabi nilang defense, meron silang ihaharap na testigo sa ukay niyan. Meron pa kasi, bago sa yan, time for ay sinabi na nagpapit ng depensa kung sinusuno yung malamang nila itatawag bilang mga testigo. Pero, hindi na sabihin na sa cases na natatarap ng mga testigo na wala din sa kailangan lamang batay sa inabutang ng katakaran o pag-isalangan report for days before nila iharap ng karagdagan nilang testigo ay i-inform na nila ang report at yung kabilang testigo. Ibig sa prosecution, na-explain na nila for days before yung defense panel. So magpapatuloy yung May 11 sa trial ay sa lunes na sa susunod na linggo. Maya-maya po magkakaroon na ng palitan at pagpagsalita ng impeachment report na si Atty. Reginald Tonggol at magbabalik tayo para dyan. Ang inaasahan na natin na bukod sa press conference ni Atty. Tonggol ay ang magkahiwalay na puling palitaan ng mga abogado ng prosecution at ng defensa. So, words of the day din pa ay unusual at saka suspicious. At saka kanina i-point out din na pagka unusual, yung mga withdrawals o yung mga cash, hindi naman nila inire-report sa AMLAC, di ba? O yung suspicious na kailangan nila. Oo. Ang may sinabi kasi si Senator Lacson, hindi ibig sabihin, ang batas, Anti Money Laundering Act ay ang yung pag-report sa Anti Money Laundering Act, hindi lang yung suspicious, kundi yung covered transaction. Pagka-covered, sabihin, kapag ang natatandaan ko na diba, kasi ganun ginagawa yung batas na yan, pag-covered, halimbawa, ang transaction mo sa casino, pagka more than 100,000 pesos, i-report na yun. So, covered ng yung real estate, mga casino, yan, sa bangko, of course, covered agency yan. Yung mga covered transactions, hindi yung paglalaro sa casino at itong mga ganitong malalaking transaksyon sa mga bangko, automatic ang deposit pagka mahigit 500,000 pesos ang transaction. So, pag halimbawa tayo sa dalawa, nag-withdraw ng 10,000, Sa palagay kaya natin, kung alisin na yan, gano'n makahalaga yung confidential at saka intelligence man? Ba't kinakailangan maging confidential yan pero naman taong bayan yan? Meron po kasi mga operation talaga ang gobyerno, yung mga law enforcement agencies, lalo na ang tawag sa law enforcement yan ay intelligence and confidential funds. Okay. Ang civilian agencies, kagaya nung naibigay sa DepEd, yun ay confidential funds, hindi sila intel, confidential funds sila. Pero kay confidential, kay intelligence man dyan, hindi naman natin pinakikalman yung operasyon. Masama niya, manghimasok ka sa operasyon. Pero dapat, yung pera ng taong bayan, alam namin kung saan pupunta. Yun nga po, meron pa paraan ang gobyerno kasi, supposedly, sa pag-audit ng mga confidential and intelligence funds, may sistema yun. At talagang ibinibigay yan sa ilang agencies na merong mga kinakailangang isagawa sa confidential, halimbawa, NBI,
municipal funds para sa intelligence gathering nila, para sa kanilang mga operation. Di Ang ba? problema niyan, alam mo, tagal ko nag-cover yung defense na yan, saka krami na yan. Tony, ang confidential fund yan ang source. Nakatiwali ang kadalasan. Kasi walang binibigay na resibo kadalasan yan. Sabihin na lang nila, at yung mga ilan kasi ganito, ilan kasi ganyan, ilan iniupa ko lang ganito. Kasi na confidential. Oo, kasi confidential. Doon nagkakalit. Pero alam mo, Anika, balikan ko lang kanina yung yung unang testigo kanina, kasi diba natanong mo siya kung yun nga, ako sa pagkakaroon pa rin ng unusual at saka suspicious sa mga withdrawal. Kasi napaka ako, bakit nasabi kanina na hindi siya nagtanong kung para saan? Kasi ako nabangko, ang higpit sa ganito. Yung mga nagtatanong na kagad sila kung para saan, di ba? Saan gagamitin? Kapag maging kasi pag magbubukas sa account, meron pa yung KYC, know your customer. Hindi naman pa yung capacity na mag-open ng account, at kung magkano ang ipapasok. Pero gano'n dito, hindi ko na nagtanong, although nagtaka daw sa kung para saan. Diba? Nagtaka kung para saan. At saka, pareho silang first time na maka-encounter na Pero impact again, ng ganun kalaki talaga. hindi daw nila tinanong. Hindi daw nila pinanong. Ganong halaga, hindi mo tatanungin. Kahit masabihin mo, di ba? Pero kasi, paano ito nagpalagay ba nila na dahil government agency, kagaya ito OVP at saka DepEd, although nakita nga nila na unusual. Pero siguro wala sila kasi sa poder na pigilan. Kung halimbawa magtaka sila, sabihin nilang ganito ang ganyang gagawin. Hindi naman sila mapipigilan din yung enhancement ng pera, di ba? Pero hindi naman nila kanila, sinabi nila ng unusual, pero hindi nila sinabi illegal. Wala nga illegal dun sa enhancement eh. Actually, yung ipinaliwanag nila kanina, ito sa yung mga second, ipinaliwanag nila yung naging proseso para maipakita na dumaan ito sa ukulang patakaran ng mga bangko para sa enhancement ng mga cheque. Ito lang point out lang natin kanina, no? Kung gusto naman tayo ng hindi ko kanya na-explain kung para saan yung kasuggasyon itong dalawang dating branch managers. Pero pinatanggal sa record at pinatigil din itong si Delima dun sa pag-explain kasi papunta siya doon sa pinagbawal ng presiding officer o ng court, Senator Gina Escudero, na yung mga paliwanag na papunta sa conclusion of law and fact na kanya yung magbibigay ng conclusion na hindi naman kanyang siguhan ng business dito. Pero nasabi sa rin ni Delima na yung confidential fund ay hindi excuse o hindi excuse ang confidentiality ng pondo para ipunta ang public fund. Sabi niya, hindi ibig sabihin na for sensitive and surveillance related activities yung confidential fund ay exempted na sa demand and transparency so hindi accountability. Yun, next time pa rin naman niya kahit na inawat siya ni Senator Escudero. Okay. Maraming salamat dito. Babalikan ka namin mamaya. So, magbabalik tayo ako sa dadalhin sa radyo dito daw. 3 minuto bago mag-alas 2. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Crimson. Join the Crimson Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Potency Plus Zinc Advance. Sige lang kasi protektado ka. DZBB, Pasitang Totoo! DZBB, number 1 sa Mega Manila! Creamsill Condition to Win promo. Buy 250 pesos worth of participating Creamsill products at participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first 500,000 valid scan. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more. Person conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. UHFCA, HHHR, or promo number 0356 to 2026. Join the Crimson Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. Di Magbabago by Anne Raz. Stream now on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital music stores worldwide. DZBB, number 1 sa Mega Manila! Super Radio, DZBB, Pasitang Tama, Pasitang Totoo! So,
paano yan, Karine? Sa Monday ulit, ha? Magkikita ulit tayo dito sa studio. Magpapaalam na po muna kami. Ako po si Tony Aquino. Ako po naman si Karen Asa. Pero wag po kayong bibitiw. Ipagpapatuloy po ni Cathy San Gabriel at Attorney Rowie Garoy ang DZWB Special Coverage Device. The smart Araneta. Mabilis ang impeachment ay halos sa mababa. 500 million pesos ang confidential funds ng OBP na kine-question dyan at 112.5 million naman sa Department of Education. So matotal 612.5 million pesos ang kabuang confidential funds na kine-question sa dalawang opisinang yan na hinawakan ni Vice President Sara Duterte. Noel at Liza. Maraming salamat, John Garner. Alright mga kapamilya, sa ngayon po ipapasa na po namin ang bola kay Sir Danny Buenafe. Nagpapatuloy pa rin po ang impeachment trial special coverage ng DZMM. Opo. So hanggang bukas. See you guys tomorrow. Regular program na po ang Hello Attorney tomorrow. Maraming salamat mga kapamilya. Ingat! Ang Philippine Standard Time ay eksaktong alas 2 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DCMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estancia Mall, no? Mapapanood sa DZMM Teleradyo. Tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Pagkutong Santo Plus Go. Mabuhay ang kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DCMM, Radyo Patrol sa Ispensya at DCMM Teleradyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit, at sa kalusugan, Kailangan ng gabay na maasahan. ako po si Master James Alejandro. At ako naman po si Ate Nems Turla. Ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members. Yan, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DCMM special coverage.
11:41 a.m. During the direct examination, the respondent's counsel several matters. 1. The witness's capacity and ability to identify the subject checked. Number 2, rather. The existence and authenticity of the subject or check being testified on for 125 million each. Number 3. That the said checks were encashed by Ms. Gina Acosta as Special Disbursement Officer or SDO on the date indicated in the check. Number 4. The signatures of the teller, approver, and verifier on the dorsal side of the check. During the start of the presentation of the prosecution's evidence in chief for Article 1, Senator Judges vigorously interpolated the witnesses and manifested critical observations to the respective parties. For the guidance of the media, the court introduced a manifestation was concentrated on 5 evidential. Number 1. Assessment of banking questions of procedural litigation. Senator Judge Lisa Ontiveros established the witness's 33-year banking career as a comparative baseline. She highlighted a significant operational disparity. The branch's standard daily cash on-hand limit is approximately just 20 million, making the 125 million single cash withdrawal more than 6 times the daily limit. She further established that any transaction exceeding 500,000 pesos generally flagged as unusual. Senator Judge Ontiveros and Senator Judge Tulfo inquired into historical precedent, asking the witnesses any experience with other government agencies executing similar large-scale cash withdrawals. Senator Tulfo also clarified the timeline regarding the OVP branch transfer to Pioneer in 2022. Senate President Sherwin Gatchalian cross-referenced this by asking the witness to identify the single largest cash withdrawal she had ever processed and whether private corporate clients engage in comparable high-volume cash transactions. And Senator Judge Joel Villanueva explored the threshold of operational normalcy, questioning whether repeated unusual massive withdrawals eventually become reclassified as usual under bank policy. Team number 2, logistical, execution, security, and advanced coordination. Senator Judge Rafi Tulfo meticulously questioned the physical transport of the funds, inquiring into the number of bags utilized, clarifying the 3 bags mentioned in the testimony of the witness, the specific type of bag, and whether the transaction part was accompanied by security mas okay pa or po other kasi. personnel. He also inquired Saka isa pa, baka yung doon sa kabila, baka walang matabihang... Ay, meron na. Ay, meron din? Traffic. Oo, yun nga. advanced arrangements and documents review Grabe traffic, as clients must complete prior to the release of such large volumes of cash. Senate President Sherwin Gatchalian asked the witness engaged in casual inquiry with the transacting employees regarding the intended destination or use of the funds. Team number 3, authorization protocol and transactional. Ano po, ma'am? God bless po. Senator Judge Tito Pangilinan pointed out procedural anomalies, asking if it was highly irregular and that the procedure developing the branch support the withdrawal was different from the designated payee on the check. He also questioned the speed of the process, noting that the check issuance date exactly coincided with the encashment date. Senator Judge Lisa Ontiveros explicitly asked what steps the witness took to ensure the transacting party, Acosta, was genuinely authorized by the OVP. Team number 4, statutory compliance, AMLA, and mandatory reporting. Senator Judge Lamacchio inquired whether government transactions are explicitly covered by the anti-money laundering law and whether unusual withdrawals of funds trigger mandatory reporting to oversight agencies. Senator Judge Erwin Tulfo specifically asked if this transaction was reported to the Anti-Money Laundering Council and whether the witness knew the money was intended for confidential funds. Team number 5, procedural manifestations, witness competence and credibility. Senator Judge Annie Marcos directed inquiries to House Prosecutor Congressman Chua regarding the witness selection, asking why Ms. Campuzano was presented instead of a certain Ms. Abaya of Land Bank. He repeatedly challenged the witness regarding potential inconsistencies in her testimony and the statements made during the
Camposano. After the direct examination, the respondent counsel, Attorney Michael Poa, conducted the cross-examination for the three questions. There was no direct examination in the House of panel, and the witness was excused at 1:38 p.m. The respondent counsel, Attorney Poa, agreed to relate on 1. The witness's capacity and ability to identify the subject check. Number 2, the existence and authenticity of the subject for check being testified on for 164 years, 2 million pesos. And number 3, that the said checks were encashed by Mr. Edward Fajardo as SEO on the date indicated in the check. Ay, ayan, adarap na natin sila. Ang tagal ah. 1 hour mahigit. Grabe ito. Grabe traffic. Paalam po.